niyang tama, dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada! Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Good Wednesday morning po, Pilipinas! Ngayon ay 26 buwan ng Pebrero 2025. Sumasa inyo na po ang Arangkada Balita sa DWIZ Aliw Channel 23. Nasaan kaya yung isang partner ko dito? Andito ako! Ikaw Ayan talaga, na o pala. yan. Oo, yung isang Di ba ang ganda-ganda ko ngayon? Di ba? I like the shade of blue. Yes! Very fresh. Oo, sawa na ako sa shade of gray. Ayaw mo na rin ng 50 Shades. Ayoko na! Kaya kasawa na ako eh. Isang oras po tayo magkakasama-sama minus Main Barreto. Kami po niyong kasama ngayong morning, Daryl Justin. At Anton na lang. Naubusan na ng intro. Salamat, Anton! Arangkada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Sa ating mga headlines, Malacanang ipinaubaya na sa Senado ang desisyon na magsagawa ng special session sa impeachment trial ni VP Sara. Arangkada Balita. Mga kandidato hindi obligadong dumalo sa election debates ayon sa COMELEC. Arangkada Balita. Kinidnap na estudyante sa isang exclusive school sa Metro Manila, nasagip ng mga otoridad. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, 3 katao natagpuang patay sa isang beach resort sa Belize. Arangkada Balita. Sa sports, Chicago Bulls pinutol ang 6-game losing streak nito matapos talunin ng Philadelphia 76ers sa 70-night regular season ng NBA. Arangkada Balita. Sa mga mahilig mag-phone ng oras na ito, paggamit ng phone habang naka-charge. Posible nga bang sumabog? Mamaya, let's prove it! Arangkada Balita. Para makakarelate yung iba dito, manliligaw na binasted pero patuloy na nangungulit. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito! Arangkada Balita. Ay nagtatanong pa rin po, mayroon na nga bang ginawang aksyon ng OFW Party List upang tugunan ng mga pangangailangan medikal ng mga OFW? Alamin mamaya sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Arangkada Balita. Sa ating balitang showbiz, nako, medyo controversial ito dahil isang judge ng Miss Universe noong 2023 na si Denise White, inakusahan ang Thai owner na si Anne Jacro Jotatip ng pangmanipula sa resulta ng Miss Universe pageant. Arangkada Balita. At itong si Shaira Diaz at E.A. Guzman nagtayo ng unang business bago ikasal ngayong taon. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Muli isang magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Arangkada Balita na po sa DWIZ at Aliw Channel 23. Sa oras na 5 sandali makalipas ang alas 5 ng morning, tayo'y dumako na sa umaarangkadang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Senado ang desisyon na magpatawag na special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para simulan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malalagay sa awkward position ang Pangulo kung voluntaryo niyang ipatatawag ang special session sa harap ng mga usaping siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay VP Sara. Bagamat nasa provision anya ng konstitusyon ang katangang forthwith o agad na pagtalakay ng Senado sa impeachment,
impeachment, hindi naman tinukoy kung maaari itong gawin sa panahon ng recess o bakasyon ng Kongreso. Nilinaw naman ng opisyal na legal sa ilalim ng saligang batas ang pagpapatawag ng presidente ng isang special session para talakayin ng impeachment at hindi lamang limitado sa mga panukalang batas na pinamamadaling maipasa. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na formal request ang Malacanang mula sa Senado para magpatawag ng special session ang Pangulo. Arangkada Balita. Kumpiyansa po si Senate President Francis Chis Escudero na kayang tapusin ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa loob ng 3 buwan at posible i-anunsyo na ang verdict o hatol dito bago ang session break ng 20th Congress sa buwan po yan ng Oktubre. Ayon kay SP Escudero, maire-refer na sa plenaryo ang articles of impeachment sa kanilang pagbabalik sesyon sa Hunyo at masisimulan na ang mga inisyal na hakbangin kasama na ang pagbabalangkas ng impeachment rules. Kung masisimulan anya sa huling bahagi ng 19th Congress ang pre-trial, kabilang na ang pagpapasumite ng iba't ibang pleadings, affidavits, kasama na ang listahan ng mga testigo. Magsisimula naman ang trial proper sa July 29 o 30 o ilang araw po matapos ang sona ng Pangulo. Niya po'y ginagawa tuwing buwan ng Hulyo. Sinabi ng leader ng Senado na mas magiging mabilis ang proseso kapag nauna nang natapos ang pre-trial, kaya't pagdating ng Oktubre ay magbobotohan na ang mga senador kung i-convict o i-acquit si VP Sara Duterte. Arangkada Balita. 7 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, nilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi required o mandatory ang pakikisa ng mga national at local candidate sa election debates. Ay kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, hindi saklaw ng kasalukuyang guidelines na atasan ng mga kandidato na sumali sa debate dahil pinag-aaralan pa nila ang constitutionality nito. Hindi rin anya magkakasa ng debate ang COMELEC para sa midterm elections, pero pinapayagan ng mga grupo at organisasyon basta tiyak na imbitado ang lahat ng kandidato. Kamakailan lamang nang maglabas ang poll body ng guidelines para sa gagawing political debates sa mga radyo at telebisyon. Arangkada Balita. Mas mainam naman para sa akin na itong mga kandidatong ito ay hanggat maaari ibigay ho ninyo ang presensya ho ninyo sa pagsali sa mga debate, mapa national level man o local level man yan. Dahil ang kagaya po namin mga ordinaryong mamamayan ay may mga personal at meron kami mga specified. Hindi naman kasi lahat kami For example, sabihin natin hindi naman lahat ng sample lang to hindi lahat ng taga-Pasig ang concern ay yung good governance. Sabihin na lang natin ganon. Hindi lahat ng taga-Makati ang concern ay ekonomiya. Kasi yun yung mga strong suits ng mga nasabing local government units. Kaya mas maganda, lalo na sa mga national candidates natin, lalo na po sa mga nanais na maihalal sila bilang mga senador at mga party list representatives, na kami po ang pakinggan ninyo. Huwag nyo naman sanang sayangin yung aming pagod sa pagpunta sa mga presinto para bumoto at para i-shade ang inyong mga numero at ang inyong mga pangalan para maiupo kayo sa pwesto. Bigyan nyo naman kami ng sapat na dahilan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan namin sa mga debateng ihahain o ihahanda ng mga media organizations katulad po ng DWIZ at Alio Channel 23 para malaman po namin kung anong plano ho ninyo para alam namin kung sino ang nararapat. Dahil gaya ng sinasabi natin, Kuya Winer, sa himpilang ito, tandaan po natin na iboto ang tama at itama ang boto. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Arangkada Balita. 9 minutos makalipas ang alas 5 ng morning sa patuloy na updates natin sa usaping eleksyon. Umabot na sa higit 63% ang kabuuang bilang ng mga balotang naimprinta ng Commission on Elections para sa 2025 midterm elections. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 63.32% o katumbas ng 45.65 million na balota ang kanilang naimprinta na. Dagdag pa ng poll body, 22.57 million na balota na ang naimprinta ng Miro, habang 23.08 million naman ang naimprinta ng National Printing Office o NPO. Inaasahan nilang matatapos ang proseso sa pag-imprinta ng natitirang 26.45 million na balota sa March 9 o March 10. Dahil dito nakatakdang mag-imprinta pa ng 14.23 million na balota ang Miro Systems, samantalang 12.17 million naman ang gagawin ng NPO. Gaganapin ang 2025 midterm election sa May 12, 2025 kung saan madedetermina ang mga bagong opisyal. Arangkada
Arangkada Balita. Tiniyak ng United Nations Food Agency na pananatilihin nilang top priority ang pagpopondo sa flagship school meals at food voucher programs ng Pilipinas sa gitna ng mga alalahanin sa pagpapatigil sa foreign assistance ng Estados Unidos. Ginawa ni World Food Program Regional Director for Asia and the Pacific Samir Wanmali ang pagtitiyak sa pulong kasama si Philippine Ambassador Neil Imperial. Ayon kay Wanmali, minimal lamang ang magiging epekto ng freeze order ng Amerika at kayang punan ng ibang donor ang mga nasabing programa. Bukod sa pagpopondo para sa school meals at voucher programs, magpapatuloy din anya ang suporta ng World Food Program sa emergency preparedness at response initiatives ng bansa. Arangkada Balita. 11 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Welcome po sa Malacanang ang desisyon ng Administrasyong Trump na ipagpatuloy ang foreign aid ng Estados Unidos sa Pilipinas. Kasunod ito ng anunsyo ng Department of Foreign Affairs na nag-issue ang Washington ng waiver para i-exempt ang foreign military support sa bansa sa 90-day freeze order sa foreign aid ng Amerika. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, galing pa ang pondo sa administrasyon ni dating US President Joe Biden at pinagtibay ni US President Donald Trump, kaya't nakakatuwa na hindi natigil ang suporta ng Amerika sa ating bansa. Sinabi ni Yusek Castro malaking tulong ang foreign assistance lalo na sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Gayunman, mayroon mang anyang tulong o wala mula sa Estados Unidos, tuloy lamang ang paggulong ng mga programa. Arangkada Balita. Kumpiyansa po si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na madaragdagan pa ang tulong na ibibigay ng Trump administration sa ating bansa. Ito ay matapos ma-exempt ng Amerika sa malawakang suspensyon ng foreign aid ang tulong pang seguridad nito sa ating bansa. Ayon kay Ambassador Romualdez, nag-ugat ang desisyon ng US sa tumitinding tensyon sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod pa rito, umaasa ang opisyal na aaprubahan na ni US President Trump ang mga karagdagan pang exemption sa tulong ng nasabing batas o sa tulong ng nasabing bansa sa iba't ibang proyekto sa Pilipinas. Nabatid ng Pilipinas ang pinakamatagal ng kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pacific region. Arangkada Balita. 13 sandali makalipas ang alas 5 in the morning, nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa bagong appointees na Carlos Bathan at Cesar Idio bilang Deputy Administrators 3 ng Office of Civil Defense na nasa ilalim ng Department of National Defense o DND. Ipwinesto naman bilang Assistant Secretary ng DSWD si Johannes Paulus Acuña habang Commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor si Emmanuel Gison Jr. Sina Juni Cua at Jose Emmanuel Guillermo ay kapwa hinirang bilang mga miyembro ng Board of Directors ng John Hay Management Corporation sa ilalim ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Itinalaga naman bilang administrator at miyembro ng NFA Council si Larry Lacson habang mga miyembro naman ng Board of Trustees ng Pag-ibig Fund si Luis Coral at Ireneo Vismonte na kapwa kumakatawan sa mga private employees. Samantala, nagtalaga naman si Pangulong Marcos ng 5 opisyal ng Bureau of Local Government Finance sa ilalim ng Department of Finance. Arangkada Balita. 14 na sandali makalipas ang alas 5 ng umaga, inaasahang magkakaroon ng pagbabago sa hanin ng mga opisyal ng Presidential Communications Office o PCO kasunod ng pag-upo ng bagong Acting Secretary na si Jay Ruiz. Ayon kay Acting Secretary Ruiz, may mga Undersecretary at Assistant Secretary siyang papalitan upang makasama ang mga opisyal na mas komportable siyang katrabaho. Well, I think that's reasonable naman. May dala rin anya siyang sariling grupo ng mga opisyal na tutulong sa epektibong pagpapatakbo ng PCO at pagpapalaganap ng mga programa ng administrasyon sa publiko. Karamihan sa kasalukuyang mga USEC at ASIC ay mula pa sa ilalim ng pamamahala ng nakaraang 2 kalihim, kaya't posible silang mapalitan bilang bahagi ng mga pagbabago ipatutupad ng bagong kalihim. Matatandaang nanunumpa si Ruiz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naatagad ng ipinakikilala sa mga opisyal at kawani ng PCO, hudyat ng panibagong yugto sa komunikasyon ng gobyerno. Arangkada Balita.
Sa iba pang mga balita sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 5 in the morning, kinumpirma mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na nasa gitna ng mga otoridad ang kinidnap na lalaking estudyante mula sa isang exclusive school dito po sa may Metro Manila. Ayon sa kalihim, iniwan ng lalaki sa gitna ng ikinasang hot pursuit operation sa lungsod po yan ng Parañaque. Dagdag pa nito, walang ibinayad na ransom, gayunman naputol po ang bahagi ng kanang hiniliit na nasabing estudyante. Tiniyak naman ni Secretary Remulla na mananagot ang mga nasa likod ng insidente. Arangkada Balita. Paalala lang din po ito sa mga magulang natin ha. Palitihin po ninyo nga. Di ba uso na ngayon yung mga tracking device na ginagamit? Oy, nakita ko si Pamela Monterde, kapatid ni TJ. Pam, good morning. Di ba uso na yung yung mga tracking device na nilalagay, mga app? May alam akong app ang ginagamit, tawag ata doon Life 360. Kung saan matatrack ho ninyo yung devices at saka yung location ng inyong mga mahal sa buhay. I think that's very useful. Yun nga lang yung mga certain features na may mga bayad as usual. Alam mo naman mga apps, it's also a business for them. Pero mas maganda po kung mabigyan nyo yung mga anak ninyo kasi sino po naman magkakaila sa inyo? Panigurado yung mga anak ninyo kahit eskwelahan ng punta niyan, may mga dala-dala huyang telepono. Sabihin man nilang, hindi, wala po akong dala kasi mami, daddy, bawal po sa school. Maniwala kayo sa akin, panigurado. May mga dala-dala pong telepono yung mga anak ninyo. Mas magandang para maging ligtas at mas matrack nyo po sila. Lagyan nyo na lang ng mga tracking apps para hindi na po kayo maghahanap pa sa whereabouts ng mga bata, pero siguraduhin ninyo na yung mga tingi-tingi na kasamang extensions no, like yung load, yung data, kasama din ho dun sa ibibigay ninyo o ilalagay ninyo dun sa mga gagamitin ng mga anak ho ninyo ng inyong mga mahal sa buhay para kayo po mismo kahit nasaan man kayo, kahit nasa ibang bansa kayo, matatrack at mamonitor ninyo lalo na yung inyong mga anak para makaiwas kayo sa mga tinatawag nilang untoward incident. Arangkada Balita. 17 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, pinabulaanan ng Malacanang ang mga umuugong na balitang may nakaambang balasahan sa hanay ng gabinete at iba pang tanggapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan pa ng Pangulo kung kailangan palitan ng lider at opisyal ng ilang tanggapan. Paliwanag ni Yusek Castro, bahagi ng trabaho ng presidente na palaging i-evaluate ang kanyang mga gabinete at opisyal para malaman kung nagtatrabaho ang mga ito para sa gobyerno at taong bayan. Kapag may nakita lang anya ang Pangulo na pangangailangan para magpalit ng mga opisyal o may nagbitiw sa tungkulin, saka lamang ito magpapatupad ng balasahan na sinasabi po. Sa ngayon, nilinaw ng Palace official na wala pang impormasyon kaugnay sa usaping papalitan na sina Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy at Presidential Security Command Chief Major General Nelson Morales. Arangkada Balita. 18 sandali bago mag-alas 5 in the morning, bago natin dakuan ang ating siyasa track record. Ito, very much good news po ito sa mga Katoliko, sa ating mga kababayang mga Katoliko dito sa Pilipinas, kung saan inordinahan na po bilang obispo ng Diocese of Balanga sa Bataan si Reverend Father Rufino Jun Sescon Jr. Sa kanyang ordination and thanksgiving message, kinilala ng obispo ang naging partisipasyon ng namayapang si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sa EDSA People Power Revolution. Binigyang diin ni Bishop Sescon na ang tunay na makadiyos ay makabayan din. Kasabay nito, hinimok ng obispo ang mga Katoliko na ipagpatuloy ang paggunita sa people power dahil anya ang isang mabuting Kristiyano ay palaging itinataguyod ang katarungan at kapayapaan. Nagbigay galang si Bishop June sa libingan ni Cardinal Sin bago ang Episcopal ordination dahil nagsilbi itong sekretarya o sekretary sa namayapang Arsobispo po ng Maynila. Nabatid na dating rektor ng Quiapo Church si Bishop Sescon bago italaga ni Pope Francis bilang Bishop of Balanga. Nakatakda namang umupo bilang ikalimang obispo ng Balanga si Sescon sa Sabado, Marso 1. Arangkada Balita. Sa oras na 19 na sandali makalipas ang alas 5 ng morning, gusto ko lang din magpasalamat. Ako po ay personal, hindi man super personal na kilala po si Bishop Jun Sescon, pero nung ako po ay naglilingkod sa isang parokya dito po sa may Kapitolyo, may mga pagkakataon na naimbitahan po namin itong si Bishop Jun na magdiwang ng misa and at the same time magbigay ng mga reflections, ng mga talks at mga recollections po sa aming mga parokyano dito sa Kapitolyo. First hand na witness ko ang kagalingan po nito ni Bishop Jun Sescon at
Alam ko si Bishop June ay matalik po na kaibigan ng ama ng ating himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng pamilya Cabangon at gayon din ng aming presidente sa Aliw Broadcasting na si Boss Benji Ramos. Kaya kami po mula dito sa ngalan po ng mga kasama namin dito sa himpilan, a prayerful congratulations sa Bishop June and we hope for the best. Sabi nga ni Cardinal Advincula ng Manila, Manila's goodbye is Balangas hello. So, i-assure niyo po ang aming mga panalangin, Bishop June, sa inyong bagong misyon bilang obispo ng Balangas sa bayan ng Bataan. Arangkada Balita. Sa oras na 20 sandali makalipas ang alas 5 in the morning, dako na natin yung mga nagtatanong na araw-araw na lang nagtanong. Ito, may sagot naman kami. Mayroon na nga bang ginawang aksyon ng OFW Party List upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng mga OFW? Halina't alamin natin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. As track record, hindi ba ay nire-representa ng OFW Party List ang mga OFW para ipaglaban ng mga karapatan nila? Pero paano naman ang pamilya ng mga ito? Natutulungan rin ba sila ng partido? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, isinulong ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino noong 2022 ang House Bill 370 o ang Left Behind Household of OFWs Act na nakasentro sa kapakanan at pagpapabuti sa kalagayan ng mga iniiwanang pamilya ng mga OFW sa Pilipinas. Nakasaad sa panukala na ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA ay nakatalaga upang magtayo ng OFW Family Centers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa bawat munisipalidad na kung saan ay maraming naninirahan na kapamilya ng mga OFW. Dahil sa mga kaakibat na kapalit ng pagtatrabaho sa ibang bansa at pagkawalay sa mga minamahal sa buhay, ang mga naiiwanang pamilya ng mga OFW ay nagde-develop ng mga pagsubok sa kanilang buhay katulad ng pagkakaroon ng malaking puwang sa pagitan ng mga magulang at ng kanilang mga anak at ang pangamba na bigla ang mawalan ng kapamilya. Kung kaya naman, ang OFW Family Centers ay magsisilbing tahanan para magbigay ng assistance sa mga kapamilya ng mga OFW, katulad ng pagbibigay ng counseling at upang tumayong opisina para sa mga kaugnayang ahensya na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga OFW. Isinulong ang panukala na ito upang bigyang pansin ang kapakanan ng bawat pamilya ng mga OFW na isinasakripisyo ang kanilang buhay hindi lamang para sa kanilang mga minamahal, kundi para na rin sa bayan. Ninanais ng panukala na ito na iparamdam at ipakita sa mga nasabing pamilya na mayroon silang kaagapay na hinding-hindi sila iiwanan. At iyan ang track record ng OFW Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Arangkada Balita. Sa oras po na alas 5:23 ng morning, judge ng Miss Universe noong 2023 na si Denise White, inakusahan ang Thai owner na si Anne Jakraj. Ayan, mamay eko-correct ako ni Anton dito. Ni Anne Jakrajutatip ng pagmamanipula sa resulta ng Miss Universe pageant. Alamin na nga natin. Wala na daw idadagdag. Basta mula kay Anton, go! Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Hindi ko na-catch yung pronunciation mo kanina eh. Si Anne Jakrajutatip. Jakrajutatip. Ayan. Mabilis. Ang haba-haba kasi ng lead. Sino ba gumawa niyan? Sino nga? Ali, sino? Ay, ikaw din, di ba? Ayan tayo eh. Anyway, ito na nga sa aking balitang showbiz. Nako, ibinulgar nitong 2023 judge ng Miss Universe beauty pageant na si Denise White na minanipula nitong si Thai owner na si Miss Universe Organization Thai owner na si Anne Jakrajutatip ang Miss Universe result noong 2023 kung saan nanalo nga dito si Shiny sa Palacios ng nakalimutan ko na anong bansa yon. Ayon dito kay kay Denise,
Ito rin daw ang dahilan kung kaya't nag-resign itong si Paula Shugart na dating presidente ng Miss Universe Organization. Ayon dito kay Denise, pinipilit at talagang sobra daw kung pagsabihan silang mga judge nitong si Ann na ipasok, sabi niya, kailangan ipasok sa top 5 si Thailand. Sabi ganon. Sabi niya ganon. Na ang sabi naman daw ni Paula ay may say ang MOU o ang MUO, ang Miss Universe Organization sa semis. Pero pagdating daw sa finals at kung sino manalo, ay wala na raw say doon ang organization. Pero hindi raw dito pumayag itong si Ann Jotatip. Kung kaya talagang ipinipilit talaga, sabi niya, I can do that. Sabi niya ganon, I can do that, sabi niya. Kaya itong si Denise White ay kahit kailan ay hindi na raw siya magja-judge dito sa Miss Universe Beauty Pageant dahil wala nang sabi para sa kanya, wala nang kredibilidad dito hanggat si Ann ang presidente nito. Ang bigat pala ng mga nangyayari. Ang bigat. Di ba last year, 2024, noong last edition ng Miss Universe Beauty Pageant, ay ibinenta nitong si Ann ang kalahati ng organization doon kay Roca ng Mexico, kung saan hindi nga naging maganda, marami ang nambas dahil hindi naging maganda ang naging presentation at kulang daw sa mga activity ang mga candidates noong nakaraang taon. Ang naging panlaban natin dyan ay si Chelsea Manalo. Na hindi maganda, kulang sa mga activity at hindi nabigyan talaga ng spotlight ang mga kandidata, lalo na 'di ba nagulat nga tayo, 'di ba? Nagulat nga ang pageant fans dahil nagkaroon ng post announcement ng winners. Oo, 'di ba? Yung ambassador ng Asia ng something na bakit daw hindi ginawa doon sa mismo sa Coronation Night. Exactly. At ang sinasabi naman itong organization nitong si Ann ay bakit daw matabunan ang pagkapanalo ng Miss Universe. I believe it's just the strategy kung paano mo siya i-announce. Correct, oo. Diba? Oo, parang lang yan. I-announce mo yung yung grand winner, sa huli pa rin i-announce. Diba? Kumbaga sabihin natin, kung 2 hours ang pageant mo, kunwari sa TV, 2 hours yan. At the first hour, doon mo na ibigay yung mga minor winners. Correct. Diba? O kaya, doon sa pagtawag ng top 5, di ba? Bago tawag, pag tinawag ang top 5, tawagin na rin yung mga ambassador bago i-announce ang real winner. I think this is just another curious case of mismanagement from the organization. Yung parang ang dating tuloy sa mga Pilipino nung pagkapanalo nitong si Chelsea Manalo bilang Miss Universe Asia ay parang pampalubag loob lamang. Yun, sabi ng maraming pageant fans. Pampalubag loob lamang ang ginawa dito sa mga ambassador na ito. But anyway, ayon dito kay Denise, hanggat hindi raw natatanggal hindi napapalitan ng may-ari ng may-ari ang Miss Universe, ay hindi magkakaroon ito ng kredibilidad. At ang pagkawala daw ni Paula Shugart doon sa organization ay malaking kawalan nito mismo sa Miss Universe. Dahil nung panahon daw ni Paula Shugart ay naging maayos at naging tumaas ang kredibilidad ng Miss Universe. Ayan. Sana maayos na nila yung internal problems nila. Kasi it affects the fans. Yes, kaya nga sinasabi nga ng mga Filipino pageant fans na hanggat si Ann daw ang nakaupo, malabo daw na manalo ang isang Pilipina. Sabi gano'n. Lalo't ang mga Pilipino ay talagang ang mga Pinoy kasi mahilig mambash kaya binabash talaga nila itong si Ann na hindi nga nagugustuhan nitong si Ann. Parang nangyari dito kay Papa Nawat ng Miss Grand International na patuloy ang pambabas kay Papa Nawat at sinabi ni Papa Nawat talaga noon na sobra-sobra daw ang mga Pilipino mambash. At saka ang mga Pilipino, we can all attest to this, na very passionate tayo sa usaping pageant industry. Yes, actually mga Pilipino nang babash lang naman kapag sa feeling nila ay hindi karapat-dapat ang nanalo. Ito kasing 2023 na kahit na hindi nakapasok itong si Michelle D, di ba? Ay yung nanalo doon itong si Shiny sa Palacios nga
hindi nila ito binash. As a matter of fact, kasi nga 'di ba hindi nakapasok si Shanice doon sa kanilang bansa kasi na-ban ito sa bansa nila eh. Yep. Oo, dahil may kinampen itong isang partido. Ngayon, pag dito ginawa ang pagparada kay Shanice kung saan umiyak pa ito ng umiyak habang nasa float siya kasi naramdaman niya yung dapat na naramdaman niya sa mga Pilipino ang dapat na maramdaman niya na pagsalubong doon sa kanilang bansa. I see. Yun. Oo. Alam mo mga Pilipino, mga pageant crazy fans siya. Crazy pageant fans yan eh. Super passionate tayo sa usapin yan eh. Oo, yan. Tipong, di ba usually yung mga pageant, yung mga international pageant, umaga yan on a weekday. Yes. Nangyayari. Actually, yan, Monday. Oh, di ba? Oo, Monday. Kasi it's Sunday night sa ibang bansa. Oo. So, talagang mga Monday, alas 9, alas 10 ng umaga dito. Oo, tas usually hindi lang mga nag-opisina, kahit yung mga estudyante, lalo ng mga communication students, Correct. yung mga prof, hikayati, manood muna tayo, manood muna klase. Oo, diba? at I'm sure lahat, kahit kalitliitan o kahit kabata-bata ang miyembro ng LGBT, nanonood. Oh, kasi Diba? that's where they get their confidence. Yes, okay. So yan naman aking balitang showbiz at mamaya meron pa akong isang pang balita para pa rin po yun sa inyo. Balik naman sa iyo, Dada. Maraming salamat kay Anton. Bumilis na lang yung extra wala na iba. Magbabalik po ang kada balita makalipas lamang ilang palala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Yahoy! Yahoy! Alas 5:31 ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Arangkada Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Mayroon na pong 35 minutos makalipas ang alas 5 ng morning sa ikalawang sigwada ng Arangkada Balita. Solo ride pa rin po tayo. Daryl Justin, tanggap na tayo ng mga report. PBBM umaasang mapaplansya na ang Labor Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Palau. Detalye ng Balita Patrol 13, Gilbert Pebdes. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makukumpleto na ang Labor Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Palau. Sa gitna ito ng iginiit ng Pangulo kay Palau President Sir Angel Whips Jr. na maprotektahan at itaguyod ang kapakanan ng mga Filipino workers sa Palau. Kabilang dito ang pagkakaroon ng social benefits sa mga OFW na nakapaloob sa Social Security Agreement. Pag-asa ng Pangulo matatapos na ang agreement na ito at maging ang bilateral labor agreements ngayon taon. Kaugnay nito ibinida naman ni Pangulong Marcos ang anyay ambag ng mga OFW sa ekonomiya ng Palau kung saan 25% daw ng populasyon nito ay pawang mga Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, isa pa pong report. Panawagan na dapat may gumulong na ulo ng mga nagtangkang ibenta ang mga nakumpiskang illegal cigarette, kinatigan ng isang senador. Detalye ng balita, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sinuportahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang panawagan na dapat may gumulong na ulo sa mga sangkot sa nagtangka na ibenta muli ang mga nakumpiska na illegal o smuggled na sigarilyo. Ayon kay Gatchalian, dapat na matukoy at mapanagot ang sangkot sa tangkang pagbebenta sa mga nakumpiska na kontrabando. Git ng senador, dapat na walang palampasin ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation sa gagawing investigasyon. Sinumanaan niyang lilitaw ng sangkot kabilang na ang taga Bureau of Customs ay dapat managot
at ipalasap ang buong puwersa ng batas. Hindi anya sapat na sibakin lamang ang mga ito sa pwesto, dapat silang kasuhan at panagutin. Kung hindi sila pananagutin, isa niya itong uri ng betrayal of public trust. Git ni Gatchalian, hindi lang ito basta simpleng smuggling o katiwalian, ito'y racket sa loob mismo ng gobyerno. Hindi anya ubrang magbulag-bulagan ang mga otoridad. Kapag may ninakaw sa taong bayan, dapat may managot para mawakasan ang matagal ng masamang gawain na ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy pagtanggap natin ng report. 7 pangalan na papalit sa mga pinag-resign na DOTR officials na isumite na sa Malacanang. Kuha tayong detalye, Patrol 45, Raul Esperas. Nakapagsumite na si DOTR Secretary Vince Dizon ng 7 pangalan sa Malacanang para sa mga Undersecretary at Assistant Secretary, gayon din sa mga direktor na kanyang pinasumite ng courtesy resignation. Paliwanag ni Secretary Dizon na normal lang sa isang bagong organisasyon na magkaroon ng pagpili kung sino ang dapat na maupo sa mga appointed na posisyon. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Dizon na manatili ang kasalukuyang USEC, ASEC at mga direktor sa kanilang posisyon habang wala pa ang appointment na manggagaling sa Malacanang. Hindi naman binanggit ni Secretary Dizon ang 7 pangalan na kanilang nirekomenda sa Malacanang dahil Malacanang anya ang magbibigay ng official announcement sa appointment ng mga ito. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Arangkada Balita. 20 kalahating minuto bago mag-alas 6 in the morning, isa pa pong report. Mga insidente ng pagkawala ng mga tao noong nakarang administrasyon na kwestiyon ng Malacanang. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Rumesbak ang Malacanang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng paratang nito sa Administrasyong Marcos na tumataas na naman daw ang krimen at bumabalik ang iligal na droga sa Maynila, Cebu at Davao. Sa press briefing sa Malacanang, kinwestiyon ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung sino daw ba ang namumuno sa lungsod ng Davao. Kung kasamaan niya ang Davao City sa mga lugar na muling nagiging aktibo ang droga, malinaw lamang na hindi raw epesyente si Mayor Sebastian Baste Duterte bilang alkalde ng lungsod. Paano raw anya masasabi ni Duterte na mataas ang kaso ng iligal na droga kung wala naman itong hawak na datos para patunayan ito? Ikinumpara rin ni Castro ang dating administrasyon sa panahon ng Administrasyong Marcos kung saan may mga record daw ang otoridad kung may namamatay sa iligal na droga. Hindi niya ito katulad noong Duterte administration na walang record ang nawawalang mga tao. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Salamat sa ating mga IC Patrol reporters. Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Isang magsasaka sa Peña Blanca, Cagayan, patay matapos tagain ng kainuman. Mula Ilocos Norte, nariyan natin kasamang si Ronald Idol Domingo. Idol na magabigat. Ngayon pagkabigat, kaagad na binawian ng buhay ang isang magsasaka matapos itong tagain ng kanyang kainuman sa leeg sa barangay Lapi, Peña Blanca, Cagayan. Ang suspect ay kinilalang si alias Mario, 54 years old, magsasaka, habang ang biktima ay kinilalang si alias Melchor, 55 years old, Tubong, Baggao, Cagayan. Ayon sa ulat, bago nangyari ang insidente, ay nagkayayaan umano ang suspect at ang biktima kasama ang kanilang mga kapitbahay na mag-inuman matapos ang kanilang gawain sa bukid. Habang kasalukuyan ang pag-iinuman, inutosan umano ng suspect ang biktima na kunin ang isa pang bote ng alak sa kanyang bag, subalit tumanggi ito. Nagalit umano ang suspect sa pagtanggi ng biktima at bigla na lamang nitong kinuha ang kanyang bulo at tinagas sa leeg ang biktima. Nagresult ang kanyang pag-agarang pagkamatay. Sumuko naman ang suspect sa impilan ng Baggao Police Station.
na kaagad naman na ipinisakamay sa Peña Blanca Police Station. Sa ngayon ay maharap sa kasong homicide. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tunong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Salamat, Kuyang Ronald Idol Domingo. Samantala, tuloy ang ronda sa probinsya. Manny Pacquiao nanuyo sa League of Municipalities Laguna Chapter kahapon. Libreng pabahay at sustainable livelihood ang ipinangako mula Calabarzon. Good morning, Kuya Arman Cambe. Kuyang Arman. Nawala. Ay, pinangako. Go, Kuya Arman, go. Libreng pa ba? Ayan, medyo pumipihit at may delay. Balikan natin mamaya ang report ni Kuya Arman Cambe. Samantala, balikan natin yung report mamaya. Sa iba pang balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake video na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit na scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ng publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-e-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino mang magpapakilala na taga-SMC ng walang proper verification, gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages sa pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Arangkada Balita. Okay na tayo dito, Jack. Ayun, sige, balikan natin ang Ronda Probinsya. Manny Pacquiao nanuyo sa League of Municipalities Laguna Chapter kahapon. Libreng pabahay at sustainable livelihood ang ipinangako. Balik tayo kay Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, to the left, to the right, nawala po si Kuya Arman Cambe. O siya, bago tayo magpatuloy sa iba pang mga balita, standby muna sa ating mga reporter sa labas ng himpilan. Magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Yahoy! Yahoy! Impunto alas 5:45 ng morning. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Nagbabalik ang Arangkada Balita sa huling sigwada natin sa oras na 12:30 minuto bago sumapit ang alas 6 ng morning. Dako muna tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Dapat nang simulan ni Senate Committee on Rules Chairman at Majority Leader Francis Tolentino ang proseso ng impeachment bilang pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Ito ang iginiit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Makaraang i-refer ni Senate President Francis Chis Escudero kay Senador Tolentino ang liham para mag-convene ang Senado at talakayin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Maaari na anyang paghandaan ang impeachment dahil hiwalay naman ang usaping ito sa legislative functions ng Kongreso. Giit ni Senador Pimentel, mayroon silang constitutional duty na dapat gampanan at unahin kaysa sa re-election bid. Arangkada Balita. Dako na tayo sa ating Ronda Probinsya. Iligal na pagmimina sa Nueva Vizcaya na diskubre mula Ilocos Norte. Nagbabalik si Ronald Idol Domingo. Isang matutay na may sukat na 500 square meters at ilang metro ang lalim ang natuklasan sa barangay Abingana na Bamban, Nueva Vizcaya matapos madakip ng mga otoridad ang isang lalaking nagsasagawa ng illegal na pagdinig sa lugar. Ayon kay Community Environment and Natural Resources Officer Aritao Densi Bunwen, noong Disyembre nang maghain ng reklamo ang mga residente at magsasaka sa bayan ng Bambang. Inulat ng mga ito ang kawalan ng supply ng tubig na pinaniwalaan sa angkin ng malaking hukay na natuklasan. Paliwanag din ni Bunwen, walang environment
clearance certificate ang nasabing aktibidad kaya ito'y labag sa mga regulasyon. Samantala, ipinadala naman ng Senro Aritao ang mga sampol ng mineral ore na nakita sa lugar sa Mines and Geosciences Bureau upang masuri ang mga ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy ang ronda sa probinsya. Eto, mabalikan na sana natin. Manny Pacquiao nanuyo sa League of Municipalities Laguna Chapter kahapon. Libreng pabahay at sustainable livelihood ang ipinangako. Okay na sana. Go na, Kuya Arman Cambe. Libreng pabahay, sustainable livelihood at pondo sa mga munisipyo. Yan ang ipinangako ni former Senator Manny Pacquiao sa mga miyembro ng League of Municipalities Laguna Chapter sa ginawa nitong pagbisita sa Pila, Laguna kahapon. Ayon sa dating senador, napapanahon na pagkalooban ng pamahalaan ng libreng pabahay ang mga homeless Pilipino para sa isang mas matibay at matatag na pamilya. Dinagdag pa ng senador na sustainable livelihood at pondo para sa mga munisipyo ang kanyang unang ipapanukala sa muli niyang pagbabalik sa Senado. Ayon po sa pambansang kamao, ang mga nasabing program ang pekang mag-aangat sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Arman kami, wala kalabasan, nag-ulat ang Sintina, may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala sa oras na 9 bago sumapit ang 6 o'clock in the morning, ronda ulit tayo sa probinsya. Dalawang drug pushers sa Cagayan arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP. Nagbabalik mula Ilocos Norte si Ronald Idol Domingo. Arestado ng dalawang tulak ng illegal na droga sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Tuguegarao City at Tuaw, Cagayan. Unang nahuli sa isang bypass operation sa Macapagal Avenue, Barangay Balsain East, Tuguegarao City, si alias Julius, 28 years old, at isang pribadong empleyado. Nasamsam sa kanya ang isang sachet na hinilang shabu, bypass money, isang cellphone at isang motorsiklo. Samantala sa Barangay Sentro 1, Tuaw, Cagayan, nasa kote si alias Michael, 40 years old, matapos mahulihan ng 5 sachet na hinalang shabu, bypass money at isang cellphone. Ayon kay Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director ng Cagayan Police, patuloy nilang papaigtingin ang kampanya labas illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Salamat sa ating mga provincial reporters. Ngayon naman, dako tayo sa isa sa ating mga segments, manliligaw na binasted! Pero patuloy na nangungulit. Alam niyo po bang bawal yan? Alamin ang parusa sa NBI. Nako! Bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Manliligaw na binasted pero patuloy na nangungulit? Nako! Bawal ito. Kung mayroon kang gandang hindi mo inakala, malamang ang mga kalalakihan ay sa'yo'y nagkandara pa. Pero paano kung binasted mo na pero hindi ka pa rin tinatantanan? Pwede mo bang kasuhan ang makulit na manliligaw? Ayon sa Section 12 ng Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, maituturing na harassment ang incessant messaging o ang walang katapusang pagtawag, pag-message o pangungulit ng isang tao dahil maaari itong magdulot ng mental, emotional at psychological distress sa isang tao. Nakasaad sa batas na ang sino mang lumabag sa gender-based online sexual harassment ay maaaring makulong ng mahigit 2 taon hanggang 4 na taon at magmulta ng 100,000 piso hanggang 500,000 piso. Maaari mo ring kasuhan ang pasaway na manliligaw ng paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o unjust vexation kung hindi ka na komportable sa patuloy na pangungulit nito. Kaya naman, brother, a piece of advice lang, kung pahintuin ka na ng nililigawan mo, irespeto at huwag nang ipagsiksikan pa ang sarili mo. Marami pa namang isda sa karagatan. I mean, marami pa namang ibang babae dyan. Huwag nang makulit para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Arangkada Balita. At Shaira Diaz at E.A. Guzman nagtayo ng unang business bago ikasal ngayong taon. Alamin natin ang report mula sa ating Virginal Showbiz reporter na si Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotlight?
hatid. You're back! Yes, I'm here. At syempre, nako, Dada, bago ako magbalita, bago Ayan. ako magbalitang showbiz, ay Aha. kakanta muna ako ng mga 5 songs. Okay, game! Aabot ang kanta hanggang pasada balita. Hindi ba ako magbalita? Batiin ko lamang. Batiin natin yung nanonood sa atin ngayon. Kanina nakikinig daw siya, ngayon nanonood na siya. Oh, sino yan? O, di ba? Mula sa Cabanatuan City, hindi niya Cabanatuan Nueva Ecija, tama? Tama. Basta yun. Hindi niya raw alam na magkaibigan na kami sa FB. Oh! Oo, naku, mukhang magkakaroon kami ng relasyon nito. Uy! Dali, parang kilala ko yan. Hindi mo ito kilala. Sino ba yan? Oo, dati pa ito nanonood sa amin ni Papa Dance doon sa kabilang istasyon, nung nasa kabilang istasyon pa kami. oo. Ngayon, nahila namin dito, si Papa JV Valdez. Kasi kilala ko eh. Papa JV Valdez. Kilala mo to? Oo, chat ng chat. Talaga ba si Papa JV? Ay, Papa JV. JV, morning pare. Oo, at binabati raw ang mga taga Laur Fire Station sa Nueva Ecija. Ayan, Papa JV. Uy, ang sarap ng mais dyan sa Nueva Ecija. Oh, JV, Diyan yung mais na may itim, gano'n. Oo, di ba? May It's polka dots. Polka dots na mais. Oh, JB Ayan, nabati ka na. Oo. Okay, hello sa iyo, Papa JV. Morning. Anyway, sa aking balitang showbiz, ito na, nagkaroon ng first venture o kanilang first business venture. Itong malapit na ikasal na sina Shaira Diaz at EA Guzman. Ayon dito sa dalawa, ay nagdesisyon sila na magtayo ng kanilang sariling business. Actually, it's a franchise, na isang Thai milk tea. Oo, Thai milk tea, TMT. Ayan. At ayon sa kanila, ito ang napili nilang business dahil mahilig din silang uminom ng milk tea mula sa Thailand. Ang sarap naman kasi talaga. Oo naman. No? So yummy. Oo, correct, oo. Hindi ko alam kung anong mga milk tea dito sa Pilipinas ang nagkikerry ng Thai tea, no? Thai I'm not milk sure, tea. oo. Oo. But anyway, sinabi pa nitong si Shaira, no, ni Shaira Diaz, na ito ang first venture nila bago sila ikasal, months na lamang ang natitira. Kasi ngayong taon, Anong buwan ba sila? ay, hindi ko nakalimutan kung anong buwan sila eh. Pero silang dalawa ay na-engage noong 2012. tagal Ayan. na, Nagkakilala sila noong 2012 na naging sila noong 2013 at na-engage sila noong 2021. Ang tagal ng ano nila. Tagal, no? oo. Tagal. Tagal bago na pagkasama na nila, oo. Correct. Alam mo, virgin sila. O yun na nga, Oo, ito patok na yung patok EA. sila. Kasi Oo. sabi nga nila, hindi ko ibibigay, sabi ni Shaira, Oo. hindi ko ibibigay yan kay EA, ipipreserve ko yan on the day after on the day of our marriage. Saka ko siya ibibigay. Di ba? Oo. Di ba? Oo, ano ito eh, bihirang-bihira sa mga taga-showbiz Yep, exactly. na meron pa nananatiling virgin. Oo. Di ba? Ay, kung nag-showbiz nga rin ako, hindi na rin ako virgin. Akala mo sabihin ko, virgin Oo ako. nga eh. Pangalawa ko sa virgin, no? Hindi na rin. Buti wala to, dahil kung nandito to, ano na naman sasabihin niya sa'yo? Oo. Ayaw pa dito kay Shaira. Nakakatawa ito silang dalawa, no? Actually, sinabi nga ni Shaira, pero ngayon handang-handa na rin sila maging mag-asawa. Oo. Nakakatawa itong kasi inamin niya noon sa isang revelation niya na nagkasala siya. Kasi nga, tao lang naman siya, lalo't lalaki siya, di ba? Oo. Tapos, hindi na rin siya nag-ano daw. Nag-chorba. Whatever, Oo, yung ginagawa ng lalaki kapag nag-iisa at nanonood ng mga ng Viva Max, hindi niya rin ginagawa yun. Si ano na lang yun. I shall not name names. Oo. At tayo dito kay, di ba, nakakagulat talaga yung mga ganun, Nakakagulat exactly. na nakakaya nila na pag, na yung tukso at yung kasalanan. Ayan. Ika nga nila, Oo. to sum it up, it always is in God's perfect time. Yes, oo. Pero talaga nagulat talaga ako at talagang, ang grabe yung paghanga ko dito kay Shaira na dahil sa sobrang na-maintain niya yung kanyang virginity. Ayan. Something worth waiting for, ika nga. Correct. Super. Correct, oo. Something to fight for. O yan, and wait fight. for. Anong tawag doon? Something worth waiting for. And fighting for. Worth fighting for. Yan, tama. Yun. Bato, aga ng English namin. And, Sabi ni Papa Benetroy, nguya na nga lang ako dito. oo, alam mo, linguistic pa naman yan. Linguistic Talaga yan ba? eh. Oo. Ano mga lingwahe alam? Ay, ang lingwahe alam niyan, mga Spanish, Japanese, pero English hindi marunong.
Tayo dyan. Uy, mag-extra na raw. Erwin, nakikibalitang showbiz. At syempre, balik na sa'yo, Dada. Konnichiwa! Sawadika! Maraming salamat sa ating virtual showbiz reporter na si Anton. Yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Arangkada Balita ngayong Wednesday morning, February 26, 2025. Salamat sa pagsama nyo sa amin sa isang oras ng balitaan. Minus Main Barreto, kami po inyong mga naging tagapagbalita. Daryl Justin. Virginal Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan, susunod programa, Pasada Balita, kasama ang tambalang John Pel, Johnny Banyas at Jopel Teleño. Good morning! Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ digital channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, diba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.